Isang tanong ni Idol Ermi Jean Hanalay na maaaring tanong mo rin ngayong nagsisimula ka pa lang. Ito ang tanong niya. Good morning po. Pag nag-set up po ba ng payout, nanghihingi ba ng tax? Bago ko ipagpatuloy, ito pong bidyong ito ay para sa nagsisimula pa lang. Share mo idol para sa iba pa na gusto rin malaman. Pag-usapan natin kung bakit mahalaga itong TIN. Marami kasi ang nalilito. Ang ibang tutorial napapagkamalang mali ang naituturo. Kahit sa palagay naman nila, tama ang kanilang naituro. Base kasi sa kanilang mga karanasan, maganda naman ang resulta. Pero sa iba, hindi. Huwag po natin silang sisihin na naituro nila ay base sa kanilang karanasan. Ayaw din nila na makapagturo ng mali. Ikasisira din ang pangalan nila. Una, hindi po nanghihingi ng tax sa atin ng platform. Kailangan talaga natin ilagay ang tax information sa ating payout. Hindi natin makukumpleto ang payout kapag wala tayong TIN o Tax Identification Number. Paano ba tayo magkakaroon nito? Makakakuha tayo nito sa pinakamalapit sa ating lugar. Ngayon, kung nasa ibang bansa ka, need mo na doon ka kumuha. Madidetect kasi ng system ang location kung saan ka kasalukuyang naninirahan at ginagamit mo ang platform. Baka magkaproblema ka kung sa ibang country ang ginamit mong TIN. Kung magkaiba sa bank account, sa palagay ko, pwede kahit anong bansa. Kasi mahalaga naman ay active ang bank account na ginagamit mo at tumatanggap ng dollar. Or PayPal account, pwede na din. Siguraduhin mo lang na fully verified ang PayPal mo. Link mo sa GCash para mai-transfer mo lang. May ginawa akong tutorial kung paano mai-transfer PayPal to GCash. Panoorin mo lang kung gusto mo. Legal kasi ang platform na ito. Kaya lahat ng information tungkol sa maaaring maging earnings natin, kailangan tama lahat. May mga gumagawa na nasa ibang bansa, TIN, dito sa sarili nating bansa ang ginagamit. Nakaka-receive naman ng earnings, pero mandami din ang nagkakaproblema dahil nga nadidetect ng system ang location na dito sa platform kung saan talaga tayo kasalukuyang bansa naninirahan. Kaya maganda kung saan naninirahan, doon muna tayo kumuha ng gagamitin TIN number. Kailangan talaga natin yun gamitin. Ang iba naman, ginamit daw nila ay number ng ibang ID dahil wala silang TIN. May nakaranas na okay, may nakaranas naman na hindi pwede. Para sa akin, huwag tayo gumamit ng ibang ID. TIN kasi talaga nakalagay na dapat natin gamitin. Hindi kasi natin sigurado kapag gumamit tayo ng number ng ibang ID. Baka okay sa ngayon tapos baka bigla magka-problema. At para sa akin, kung desidido tayo na maging isang content creator dito sa platform na gusto natin kumita, sundin natin kung anong talagang kailangan para tumagal man ng panahon, wala tayong maging problema. Sa pag-fill up ng TIN, marami ang nagkakamali at nagkakaroon ng error. Sa paglalagay ng number, huwag mo lalagyan ng space or dash para sure na ma-accept yan. Ang ginawa ko noon para sure na wala akong magiging problema, kung ano ang nasa TIN ko, yun din ang ginamit ko mula sa FB account ko hanggang payout. Maging sa bank account ko, same talaga. Kayo mga idol, ano ba ang experience nyo nang may magkakaiba sa mga na-fill up nyo? Sa name ng account nyo, bank account, or TIN? Ipaalam nyo dito sa comment section para may idea din ang bawat isa. Marami ang baguhan na nagbabasa ng comment para malaman ang kumpletong impormasyon na dapat gawin para matulungan din natin sila.